Pag nakita ka ng ibang tao, sasabihin nila, Katoliko yan. Yun dapat yung comment sa atin. Pag malayo ka pa lang, sasabihin na ng mga tao, Katoliko yan, Kristiyano yan. Hindi yung parang, ano kaya yung paniniwala niyan? Pagkapagano? Katoliko kaya yan? Pag hindi kitang-kita, hindi tunay. If you happen to visit churches, parish churches, or basilicas, or even cathedrals, upon entering the church, there is always one thing you see immediately. Well, sabi nila, yung krus daw. Okay, lalong-lalo na kung malaki. But you see, there is one thing that you see immediately inside the church. And that is the tabernacle. I have not seen a church where the tabernacle is hidden. But the tabernacle is seen primarily because there is always a lamp beside it. Kaya tignan nyo yung tabernacle po natin dito sa Bishop's Residence. Meron siyang light sa tabi niya. Lagi yan. Hindi rin ako nakakita pa ng tabernakulo na walang ilaw sa tabi niya. Kahit brown out yan, you even light a candle and place it beside the tabernacle. Why? Because that is supposed to be the purpose of the tabernacle. It's supposed to be seen through that light, through that lamp. Kaya napakaganda na sa ating Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, hindi ka magsisindi ng lamp and then itatago mo yon sa ilalim ng bed mo. Kung yun gagawin mo, buang ka. Kumbaga, you are foolish. You light a candle or a lamp and you place it under a bushel basket or under your bed. You must be foolish. You light a lamp so that it can be seen by everyone. Pero ang pinupunto dito ni Jesus sa ating Ebanghelyo, the lamp or the light is very symbolic of our life as believers, as Christians, or as Catholics. Ibig sabihin, kung ang ilaw na ito dapat nakikita ng napakarami, yung pananampalataya din natin, yung buhay din natin na tunay bilang mga alagad ni Kristo ay dapat kitang-kita din. Hindi, wala po yung sinasabi nilang patagong Katoliko. Dahil ang pagiging Kristiyano o Katoliko ay hindi po kailanman patago ito, kundi ito ay dapat kitang-kita. Kaya nga if you ask those who are making criterias on where to place the tabernacle, ang word na ginagamit nila, I've been using this for so many times already, it is the word conspicuous. Conspicuous is it's very obvious. Kitang-kita mo talaga. Very obvious. Malayo ka pa, kitang-kita mo. Conspicuous yun eh. At alam nyo, ang opposite ng conspicuous is, anonymous. Yung anonymous, hindi ba pag nag-donate sa simbahan, lalagay sa sobre, anonymous. Di mo alam. Di mo kita. O kung may nagpatayo ng building dyan o nag-donate ng anonymous sender, di mo alam. Kahit kung may mga packages kayo, walang sender, it's anonymous. Bakit? Hindi mo kita. Hindi mo alam. And para kay Jesus, yung pagiging Kristiyano natin or Katoliko natin, dalawa yung pagpipilian natin. It's either katulad tayo ng lampara na ito na nag-iilaw, bibigay ng liwanag para makita ang tabernakulo, conspicuousness, o pwede rin tayong maging anonymous Christian.
anonymous Catholic. And sadly, the reality is, mas marami ang anonymous kesa sa conspicuous na Katoliko. It's a phenomenon. It's a reality we have to face, no? Kaya nga tignan ninyo, sabi nga nila, pagkatapos ng binyag, hindi mo na yan makikita. Makikita mo yan pag First Communion na. Pagkatapos ng First Communion, kailan mo uli mapapansin yan? Na Katoliko pala yan. Confirmation, syempre. Pagkatapos ng confirmation, naglalakad na yan sa aisle. Bakit? Ikakasal na eh. Katoliko pala yan? Kala ko hindi. Bakit hindi mo nga nakikita? Kahit sa buhay niya, hindi mo nakikita. Huling beses mong makikita, nakahiga na, papasok sa aisle ng simbahan. Bakit? Katoliko pala siya. May misahan. Funeral niya dito sa Katoliko. Bakit? Ay, hindi ko alam. Kala ko hindi yan Katoliko kasi hindi ko nakikita. Madalas yun ang naririnig natin, no? Katoliko ka pala, pero bakit hindi ko nakikita? Bakit hindi ka pansin-pansin? Hindi ka nagsisimba. Sa asal mo, hindi naman makakristyano, hindi naman makakatoliko. Yung pagtrato mo sa ibang tao, hindi naman. Sa araw-araw na buhay mo, parang hindi ka katoliko. Hindi kitang-kita. Bakit? Anonymous ka eh. Kumbaga, nakatago. Nakatago. Pero ang hamon sa atin ng ating ebanghelyo, sabi nga ni Jesus, if you are not foolish, you light a lamp and place it on a table or stand. Ganyan din sana tayo. If we are not foolish, and we are true Catholics, our being Catholics must be seen by others, by everyone. And we pray for this grace. Kasi gaya ng sabi ko, we live in a world filled with anonymous. Ang daming mga anonymous sa mundo. Pero ang kailangan ng mundo, hindi mga anonymous. Ang kailangan ng mundo ngayon, mga conspicuous na Katoliko. Kailangan natin ng mga nakikita, kapansin-pansin ang kanilang pagiging Katoliko sa pamamagitan ng gawang mabuti, buhay na mabuti, mabuting asal, mabuting klase ng pamumuhay. In that way, katulad tayo ng lampara o lamp or ilaw, na malayo ka pa, kitang-kita mo na yan. Sana naman, kung saan kayo mapadpad,